Hello mga ka-proud, magandang araw sa inyong lahat. So for today's video, ayan, ibabahagi ko sa inyo yung pagpapaligo ng aking mga alagang kambing. So sabi nung iba, hindi nila alam na ang kambing ay pinapaliguan. So ngayon, alam nyo na ang kambing ay kailangang paliguan dahil nagkakaroon sila ng external parasite. Ito yung kuto, no? Ito yung sumisira sa kanilang kalusugan dahil nagkakaroon sila ng stress, and then syempre yung dugo sinisipsip ng kuto, kaya yun yung nagiging dahilan kung bakit unti-unting nasisira yung magandang kalusugan ng mga batang kambing, o kahit na yung mga inahin or yung malalaking kambing ay nagkakaroon din. Kaya kailangan din nating paliguan. So mapapansin nyo na ang kambing ay may kuto kapag ka ang balahibo niya ay kulot, no? Dahil yan ay madalas kinakamot nila, so na bumugulo yung buhok nila, yung magandang arrangement ng kanilang buhok ay nasisira, no? So pakita ko sa inyo yung example ng kambing na may kuto na malala yung sitwasyon niya. Katulad nito, ito ay medyo kulot, ayan, no? Pakita ko sa inyo, ayan, no? Medyo kulot siya, no? Medyo ang balahibo niya ay kulot, and then medyo malungkot din siya. So yun yung balat niya, kung makikita nyo, ayan, no, pakita ko sa inyo, talagang napakarami ng kuto sa kanyang balat. Ayan, dikit-dikit. Kaya kung kayo ay nag-aalaga ng kambing, so checkin nyo na rin yung inyong kambing para magawan nyo ng solusyon, or mabigyan nyo siya ng agarang atensyon para puksain yung kanilang kuto sa kanilang balahibo or sa kanilang balat. Ayan. So yun, eto, pagkatapos kong maglinis ng kapaligiran nila, eto, nalinis ko na yung paligid, tapos yung silong, and then ayan, tinambak ko na sa likod yung mga dumi ng kambing, dahil kailangan na ilalayo natin yung mga dumi nila para maiwasan na maamoy nila yung ammonia. So yun naman talaga yung mahalaga sa pag-aalaga ng kambing. So sa pag-aalaga ng kambing, sabi ng iba ay madali lang, pero sa totoo, in reality, talagang hindi ganun kadali, dahil kung marami na ang iyong kambing, kailangan mo talagang gawin or kailangan mo magkaroon ng mga programa para ang kanilang kalusugan ay mapanatili nating maganda. Ayan. So yun, pagkatapos kong maglinis ng kambing, ay naghanda na ako agad ng tubig. Ayan, isang timbang tubig na pampaligo sa kanila, dahil nga ito nga ay ang sa instruction or sa direction nito ng ito yung aking ginagamit, ano, ito yung ginagamit kong pampaligo, yung wash out intense. Ito rin yung madalas ginagamit nung mga nagpapaligo ng manok, no? Ito yung pinapampaligo din sa manok, dahil ang manok nga din ay nagkakaroon din ng kuto, no? So yun, ito yung ginagamit nila para puksain yung kuto ng manok. So shout out kay Ronnie Bulante Argawanon, ayan. So yun, and shout out kay Padi K9 Game Paul and ano? K9 and Game Paul. Ayan, si kapitbahay ko sa Bulacan, ayan, dati. 'Yon. So shout out sa iyo. And shout out kay Idol Brave Buddy LB and kay PK Torres, Fix and Review and Electronic PH. Ayan. So 'yon. Shout out sa mga lahat ng mga nagkakambingan, kay Richard Maturan. Ayan, alam ko ginagawa rin niya 'to. Sa lahat ng mga nakakapagparami ng kambing, talagang ginagawa ito, dahil kung hindi nyo to gagawin, ay malamang hindi nyo talaga mapaparami yung inyong kambing. So magbibilang na lang kayo ng araw, yan ay unti-unting manghihina ang inyong kambing, dahil kapag ka nagkaroon na siya, mahina na yung resistensya niya, diyan na siya dadapuan ng iba't iba pang mga parasitiko na talagang tatapos sa buhay ng inyong alagang kambing, katulad ng bulate or iba pang mga tapos magkakaroon pa yan ng mga komplikasyon, magkakaroon siya ng mga sakit. And then sa tenga, yan, sa ibang vlog ko, siguro natakal ko na rin, pero sige, refresh ko kayo sa susunod na mga vlog ko, dahil nga ngayon bumabalik ako sa pagbablog, dahil nga medyo talagang nag-i-enjoy ako na dumadami ulit yung aking mga kambing, at sa ngayon nga ay talagang maganda, nakikita ko maganda yung kalusugan ng aking mga kambing, dahil nga naglipat ako, no? Ang ginawa ko, naggawa ako ng bagong bahay, tapos yung mga bagong panganak, hindi ko na siya sinasama doon sa karamihan. So kung mapapansin nyo, itong mga nandito ay
portion lang to ng aking kambing. So may kambing pa ako doon sa isang goat house, tapos may mga nakakulong diyan sa katabi lang din, ayan. And then, yun, eto ay tutunawin ko sa timba, no? Sa timba, ang nakalagay dito na direction ay 10 ml to, 10 ml ang isang sachet. And then, ito ay i-dissolve ko kasi liquid din naman to, pero tutunawin ko siya sa isang timbang tubig, no? Hahaluin ko pala, yan. Haluin ko siya sa isang timbang tubig. Yun lang ang problema ko dito kasi kung shampoo to kinakagat ko lang. Pero ito dahil nga ito ay pamuksa ng insekto or ng peste, baka tayo ay manginig na lang kapag kinagat ko rin pag binuksan ko. So ayan. So tutunawin ko na siya. Kita ba? Bend natin yung ating camera. Wala akong cameraman kaya bend natin. Ayan. So dito na tayo. Kita naman na pala, kita na. Ayan, kita na. So ayan, tunawin natin or haluin natin, ihalo natin. So dahil nga 2 gallons itong timba na to, 4 gallons ang laman nito. Estimated ko lang. Hindi, wari ko 4 gallons to eh. Ayan. So hindi ganun kabula. Minsan ang ginagawa ko, hinahaluan ko siya ng powder. Ayan. So medyo tamang oras nga pala nakalimutan ko. Tamang oras ng pagpapaligo, yan katulad ngayon, 'di ba? Kung mapapansin nyo, may sinag ng araw dahil nga medyo maaraw ngayong time na 'to, no? So 'yun. So 9 o'clock ngayon ang aking oras ng aking pagpapaligo ng aking kambing. And then pwede ring alas 9, alas 10, alas 11, basta sa panahon na medyo maaraw na. Huwag naman sa magang-maga kasi lalamigin yung ating mga kambing. Hindi, nakahanda na rin yung aking tuwalya kasi tinutuwalya ko talaga agad, tinutuyo ko sila pagkapaligo ko. Ayan. So gumamit ako ng ito drum, yung pinutol na drum kasi para hindi masayang kasi may mga kambing dito na medyo malikot. Pagka pinaliguan mo, yung iba talagang sabi sa Bisaya, mukisi-kisi. Yan, shout out sa mga Bisaya dyan. Ayan, shout out, Fiction Review. Ayan, so dagang salamat sa support mo sa kuha. Ayan. And then shout out nga pala kay Idol Chody Alegro na lagi din nakasuporta sa akin. Watching from Canada. Ayan. So sa mga OFW na mga gustong magkambingan, subukan yung ganitong negosyo. Ayan. So yun, aralin nyo na kung ano yung mga dapat yung ihanda. Ayan. And then maganda rin naman ang kambing, pero yun nga lang talaga, kailangan tutukan mo. Yun. And shoutout nga pala kay Kagawad Randy Osera dito sa Barangay Mabunga. Yan. So siya ay sumuko dahil hindi niya maasikaso. Dahil nga siya ay barangay Kagawad dito sa barangay namin. And then may business pa siya, kaya yung kambingan niya ay nag-give up siya. Pero siguro sa susunod na mga pagkakataon, baka balikan niya dahil ang tao naman kung passion niya talaga yung pagkakambingan ay talagang babalik at babalikan niya. Ayan. So ito, nakatunaw na siya. Ay, nakahalo na siya. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan, ayan, ayan. So medyo mabula. Ayan. Bend natin yung ating camera. Ayan. So ganito talaga pag nagbablog na walang cameraman. Ayan. So ayan, gusto ko na mag-asawa para may camera, may magka-camera sa akin. Ayan, so nakatunaw na siya. Ilalagay ko siya dito sa, yan. Ilalagay ko siya dito. Dahil actually hindi talaga dapat ako dito magpapaligo dahil nga minsan iniinom, may kambing na uhaw. Yun, parang ako uhaw sa pagmamahal. May uhaw at iniinom nila. Yan. So kapag mabula na, ito, mabula na siya. O yan, ilulublog na natin dyan yung kambing. So hindi na ako nagbabanlaw, hindi ko na siya binabanlawan para yung gamot or yung epekto ay hindi agad mawala, no? So yan. Handa na tong aking tuwalya, may mga basahan pa ako na iba para pagka may nilamig talaga. So hanapin ko na kung alin yung aking papaliguan. Pero yung aking pinakapaborito at saka yung aking talagang iniingatan dahil gusto kong gawing inahin, yun yung uunahin ko, no? Yun. Sana yan? So ito, purgahin na rin to. Ito ay October 2 yata ito pinanganak. So nasa megit isang buwan na rin to. No?
So nabansot siya kasi nga dahil napakarami talaga ng kuto niya. So ito yung pinakamalala. So ito yung unahin ko. Yan, ligo ka. Ligo. Ay, lamig. 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 Yan. So bukod sa kuto, nagkakaroon din sila ng parasite sa tenga. Kaya tinitingnan ko siya, kinukuton buds ko to. Dapat malinis din yung tenga. So ang kambing parang bata din siya pagka inalagaan nyo. Yan. Yun. Sarap. Sarap ligo. Tanggalin natin ang mga kuto. Yan, pati sa muka. Ayan. Ayan. Oh, saglit lang yan, saglit lang. Isipin mo lang, nabasa ka ng ulan. Ay, oo. Yung nanay mo, ano din eh. Ayan. Yun. So, basa na hanggang balahibo niya ay balat niya. So, itutuyo na natin siya. Ayan. So, yun lang. Kailangan talaga paliguan ng kambing dahil kapag ka hindi, ay ilang araw lang, ay mamamaalam na siya, ibabaon nyo na lang siya sa lupa. Ayan. So sa ngayon medyo minimal lang talaga, nakapaglibing lang ako dito nung yung may hindi pinapadede nung nanay. Tapos hindi ko na naasikaso kasi nga sa dami. Pansin ko medyo matamlay na siya yan hanggang sa tapos yung anak ng dumalaga ng anak ng dalawa hindi makaulang sa gatas, yun na din. Ayan grabe yung kuto. So siguro ito mga 3 times ko to bago mawala. Kasi hindi lang naman sa isang beses na paliligo ay mawawala agad yan. Hoy! Iniinom yun yung ayaw ko, kaya gusto ko nasa labas ako. Kaya lang yero kasi itong aking bakod, kaya ayan, okay na. So yun, pakita ko sa inyo dito ka. Yan. So medyo maaraw, kaya matutuyo lang din yan. Yan, kukuha tayo ng isa pa. Ito. Ito yung kasabayan niya. Kinuto yung mga kasabayan, lalaki to. So ganun din. Yan. 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 Ay, may sungay ka pala. Hindi ko pala bumbay. Oh, yan. Oh. Sige. Ligo ka. Ligo. Kasi may kuto. Oy, magbingi ako. Magbingi ako. Dito. Ayan. So yun, ako mamaya maliligo din ako. Yan. Tinutuwalya ko na kagad para para hindi siya lamigin. Kasi pagka nasobrahan naman sa lamig, baka lagnatin, no? So yan, shout out kay Farm Boy TV. Ayan. Yung kuko, kailangan ding linisan. So ito, sa susunod na araw, tatanggalin ko na rin yung mga kuko na yan. Yan. Ayun. Tama na. Ito. Swimming tayo, baby. Swimming. Hindi ka kaya lumigit. Sus marosep. Oh. Ligo lang ito. Ligo lang. So yung tiyan. Ayan pakita ko sa inyo, ayan sa hita niya. Kita ba?
Ah, salit. Yan ha, sa yan yung mga nangingitim na yan sa tiyan niya. Lahat yan kuto. Ayan. Kaya talagang kailangan talagang paliguan. Ayan o. Ayan o. Yan, nakita nyo yung itim na yan. Kuto yan. Yan, kuto. Ikaw makulit ka. Gusto mong uminom ha? So, siguro mga after 3 days, paliguan ko ulit to. Para mawala lahat. Kaso lang, ang problema ko dito, nagkakahawa-hawa sila. Eh, hindi ko mapapaliguan lahat. Eh, wala naman akong ibang paglilipatan. O yung pinagliguan nila, bubuhos ko na lang dito kasi dyan din naman sila natutulog. Dyan humihiga minsan. Ayan. O next. Ito. Teka. Ito. Babae. Uy, lalaki din. Lalaki, sayang. So sana mga babae itong mga to eh. Ligo. Ay, ligo. Oh. Yan ang sinasabi ko mukisi-kisi. Ligo lang. So kulang kasi yung aking washout, dapat ano. Dinamihan ko pala para pinuno ko tong drum. Yung banyera. Ayan. Para mawala ang kuto. Kaya kahapon nag-vitamins muna ako dito sa mga to. Yan. Yung nanay. To the rescue. To the rescue yung nanay. Yan o, ligagain nanay. Pinaliguan. Oo. Kamukha mo, may kuto ka pa. Ba? Next. Yung nandito sa labas sana eh. Yan mga. Ito malaki na to, pinurga ko na to, nagtai na to pero gumaling na. So tingnan ko kung kuto din ang dahilan. Posibleng kuto rin ang dahilan ng kanyang ano. Kuto din nga, may kuto din. So mamaya ka na. Unahin ko muna yung mga ano ko. Ay! Sorry. Di ba nangamot ka? May kuto ka rin. So, hindi totoong pag nangati ay pera. May iba kasi pag nangangati kuto. Ligo na. Ligo. 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 Ayan, ligo. Mamaya. Dapat nga pinapaliguan ko pati yung nanay. Kaya lang kulang sa time. Mag-isa lang kasi ako dito eh. So, pero kinakaya ko naman. Yan. Yun. Dito. So, yung kakambal niya. So, ito yung kakambal niya. So, dapat pareho silang mapaliguan kasi pareha silang magkatabi. Ayan. Kalalaki ng kuto din. Ayan o. Uy. Laglag. Ayan o. Ayan o.
Ayan yung kuto. Ligo ka muna. Ligo ka muna ito, uy. Ligo muna yung mga paborito ko. Yung mga gusto ko yung batang kambing. Ligo muna. Tapos bukas. Purga. So ang kambing kailangan pinupurga kapag kumakain na siya ng damo 1 week. Mula nung pag kumain na siya ng damo ay kailangan na siyang purgahin para magtuloy-tuloy yung kanyang paglaki. Ayan. So ito ay magiging inahin ko to balang araw. Kailangan ko tong ilayo sa ibang mga lalaki para para hindi siya agad magbuntis. Dapat 8 months bago siya magbuntis. Ayan. Next. Ikaw dahil gusto mo na. Paliguan na kataas. Ito yung last ko. Yan. Tingin. Ay, may kuto nga. Kaya pala gusto nang maligo. Sige, ligo. O diba? Gusto nang maligo eh. Hindi paliguan. Yan ang lapit mo dyan sa drum. Oy! Yan. Oh, yan. So, walang nagtatay sa kanila. Kaya lang, kailangan talagang agarang solusyonan yung kuto. Medyo basa na yung tuwalya ko. Yun. Basahan na lang, basahan. Basahan na. Ninuya ng daga. Tawag si mama. Ayun. So, yun. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta dito sa aking channel. And yun, shout out kay DJMX Vlog. Ayan, shout out sa'yo. And then kay Ronnie TV and kay Ronan's Adventure. Ayan, shout out sa'yo. And Idol Macau, shout out sa inyo. So, yun lang mga ka-proud ang maibabahagi ko sa inyo sa araw na ito. Ayan. Pakita ko sa inyo ulit yung aking mga kambing. Ayan. Yan yung aking mga kailangan paliguan pa. Ayun, nasa labas pala yung isa. So, yun. Kunin ko na lang yun mamaya. At kailangan ko talagang paliguan yung mga kailangan kong, yung mga malala na talaga yung sitwasyon nila. Yun. So, maraming salamat. Hanggang sa muli. Ayan. Mabuhay. God bless. Happy goat farming sa lahat ng mga proud magsasaka dyan. Shout out sa inyo. Ayan. So, yun.